Ayos din ka talaga. So, pwede pa silang mag-pay mamaya, no? Tiger eh. Yun nga eh. Roar. Yun din yung pwede mong i-substitute, I guess, for Ogran if talagang maban siya dahil pinrioritize na yung early. Kaso kasi, magiging very greedy na yung kanilang lineup. Oo, yung resources, no? Agawan sila. Tama, Kasi meron ka ng concert, yung meron ka pang Charlotte. Hindi ka na pwede. Ogran, pwede siya ditong magpakunat. Pero mas better pa rin talaga hybrid, no? Axe of Torment, Ogran dito. With some of damage. Pero, I'll understand kung mag-procure tank yung Ogran dito. Kasi wala silang ano eh. As in, mega tank. Para sa side ng Genji. So, if ang plano nila is yung gaya ng sinabi ko kanina, take care of the Guan Yu first. Lalo na kapag ka nanggaling siya sa likod. And then, buy time lang yung Ogran. Saka tayo group up doon sa mga natitirang member ng Vitality. It could work for them. Unless, may super pang burst dito yung side ng Vitality. Well, parang ang hirap din ay meron ka agad naglabas na agad ng combo. Uy! Naramdaman. Oo, yung Shi rin yung feeling ko magkakaroon ng magandang setup dito. Dahil yung silky imprint niya, medyo ang hirap kasi talaga i-counter nun. No? Once na nahatak ka na, ayun, parang ganyan. Yan, no? Parang imagine mo ganyan din yung gagawin niya kay Ogran mamaya. Oo. Pag nagpatop passing ka, dire-diretso ka, atakin ka lang yan. Oo, magiging patop pass away. Patop trespassing. Patop trespassing ka na lang. hindi mo naman choice mag-trespass. Pero dahil may Shi. Dahil may Shi, okay lang, wala yung magulang. Oo, lapit ka dito. Ayan po. Ay, kaso lang medyo... Wi-Fi! Ay, naku po! The Bluetooth connected! The Bluetooth is now ready to pair. Has been connected. LUX mode. Bluetooth mode. Ayan na naman tayo. Oo, meron akong Bluetooth speaker eh. Ayun. Diba? Pero ito, nagkakagulo na tayo sa speaker. With the Unruly Blade, hindi nakaalis. Itong si Rock, wala pa siyang kunat. Pero si Guan Yu, nangangabayo. Maripalan ng Momotor. Kamote Rider ba to? Mukhang hindi naman. With the 360. Okay na daw yung isa na respect na Vitality na ginawa nila. Jobs na eh. One down na eh. And that Rock na keep in check dito ng side ng Vitality. Eh, hindi na maganda dahil ayaw mo nag-farm basta-basta ang Ogran. But then again, once na makuha niya yung Blood Rage, once na makuha niya pa rin yung kanyang pampakunat items, yung value ng Ogran dito is manggagaling ka rin sa kanyang execute. Pero dahil yun yung unang patikim ng kayang gawin ng lineup ng Vitality, especially sa Etomac Rider, pwede nga nilang ma-overtake yung itong ganitong klaseng lineup ng Genji. Ingat po kayo sa pag-overtake. Madulas ang daan. Oo, madulas ang daan. And bago po kayo mag-overtake, check mo muna kung kayang mag-overtake, pre. Oo. Ang daming nag-road rage dahil dyan. Huwag kang padalos-dalos. Anyway, 0-1 na tayo. Siyempre, lamang dito yung gold ng side ng Vitality. Dahil nakaisa na nga sila agad. Pero hindi naman tayo magkakaroon agad ng balugbugan. Nag-face check sila dito pero lahat ng mga nasa bottom lane, nasa mid. Wala silang nakita. Death Rush. Kaya ba nila yan? Wala pa silang damage. Nagaling sa likod. Nagaling sa likod. Dolya with the lalalala from behind. Sandwich na nga itong sila Inuwa. That's why I'm questioning why are they there? Wala naman why are you there? Why are you there? Why are you not running? Why are you not running? Wala pa naman silang damage eh. Kumbaga, wala pa silang karapatang mag-death rush. Wala pa silang karapatang manghuli. And at the same time, hindi din naman enough yung ibibigay na CC neto ni Boss Piang at saka ni Inuwa. Kaya no, tatlo binigay pero grabe naman. Sabi sa'yo, yung early magiging problema. Grabe naman yung parasolo na yun. Oh my goodness. Parasola and the play. And alam mo naman ang capabilities ng isang early. And ito na naman yung tempo na sinasabi natin for Vitality. They also got a Tyrant that will also push even further yung lakas ng kanilang early. Jankyo with the Dawn. Napakaganda rin ng pagkaka-change ng kanilang approach dito sa ating set-upan. Dahil mas naging defensive, mas naging nagkaroon ng protection yung early. So, mostly pinapakanil nila yung damage kay early. Laban na naman! Winter is here, pero the conductor results sa tamaan yung dalawa. Nakikipag-connect ng Wi-Fi. Tumatakbo na nga itong Zakyu dahil low health na siya. Pero nakatakbo na rin naman lahat ng kabayo on Unruly Blade to save himself more. Wala naman tayo nakuha ang casualty. Nagkahiwalay-walay na
ang lahat ng kaina relationship na nangyari sa may jungle ng Genji. Sakit naman. Oo, kanina connected silang lahat eh. Yan. Nakikipag-in a relationship sa jungle. Oo, nakikipag-in na rin. Ando kasi sa damo, pre. Ba yun, Oo. Oo, tama naman. Tama naman. Tama naman. Pero yun ang item check dito. Si Kuya mo, Tops! Meron na siyang baluti. The frigid. The frigid armor. Kala ko kung ano yung baluti. Kulate. Hindi. Nag-loading lang ako kung ano yung baluti. Armor. Armor. Ang shield ay kalasan. Tama ko. Ayan, so ayan, nakita na natin na meron na siyang frigid prison na pwedeng gamitin. Bottom lane. Na pang setup. At yun nga, tulad na sinabi mo, bot lane, ang laki ng wave na nandoon pero Death Rush has been established para dito kay Niel. Remember, this is she. At tulad na sinabi mo kanina, this is takutan type of play ngayon sa magkabilang side dahil ang ginagawa na lang nila mag-establish ng mga Death Brush kung saan nagpupush yung kanila mga carry. Dahil nga busy sila on defending the mid tower, this is 4-man or 4 members ng Genji para lang i-fend off yung ating push ng Vitality. By the way, Blazing Cave na on Zhang Yu, Niel on the Venomous Staff as well. Tingnan natin kung gaano makaka-survive itong si Rock with this only frontliner na nasa side ng Genji. Dalawa na yung anti-healing galing eh. Is that the best you've got? Kabahan ka na, Rock. Para rock and rolling. Kabahan ka na, Rock. Ay, iba pala yun. Ay, iba yun. Iba yata. Iba yun. Oo. Dito ka na kasi. Diba? Oo, feeling ko. Feeling ko Welcome mag-audition. kayo rito, Welcome ka dito eh. Mag-audition ka na. Anyway, eto things are not looking good actually para sa side ng Genji. Dahil yung early, this is the securance na gusto ng Vitality on the late game. Nasa top ng putin siya. By the way, light up your cheer. Easy peasy, lemon squishy. Lemon squeezy. Para kanino? Para sa kay I'm Ron. I'm Ron. Sino kaya yung chini-cheer niya? Vitality yata ito eh. Direct D. Oo, kasi Vitality against Dominator yan eh. Direct D, man. Yung kahapon. Ba pala yun eh, no? Pero yun na nga, no? Yeah, definitely, they're having a hard time. Ito rin yung same story halos nung game 2 natin. Pero this time, Yasumiao napunta sa Genji yung kawalang initiation. No, hindi sila nakakuha dito. Walang takot ang Vitality. Sila ang sumasayaw sa mapa ngayon. Towers has been taken care of. Habang itong Vitality, sila naman yung meron pang mga outer turrets. Oo. Very masyado na depensahan dito ng Vitality yung kanilang mga outer turrets dito. Gawa ng Genji, hindi na rin sila nakakalusot sa may bandang river. Ngayon sila na naman yung nag-pressure para sa top jungle ng side ng Genji. Nakuha ba ang blue? Nanakaw ang blue. Wala nang blue na nakuha dito ang Genji. Even yung mga jungle camps nila, sinasakop na din ng Vitality. Oh no. Vitality right now trying to deny everything na pwede nila pwedeng makuha dito on the side. Ang sakit naman. Genji. Tinambayan ni Inuwa yung ching paputok ni Nil eh. Bakit naman gano'n? Baka nahatak. Sabagay, no? Mahaba kasi yung buhok niya, nasa bunutan din. Natali ng buhok. Nalaso. Ayun. Parang alam ko yan kung saan yun. Uy. Tignan natin. Face check na naman. Matapang na siya ngayon kasi done na siya eh. Oo. I'm done playing. Now let's rock and make him roll. Diba? Rock the boat. Rock their world. The boat. Rock your body. Parang ito na naman tayo eh. Ito na naman tayo sa mga TikTok mo. Sabi mo eh, no? Alam mo, honestly, the game is dragging right now. Kasi masyado silang para tong cat and mouse. Naghahabulan, nagtataguan. Pagka nagkakitaan, hawakan na ng tenga. They're both looking for the best position for each other, for each team. Pero Genji is being very defensive dito, which is good. Kasi hindi pa naman sila nag-GPan. Although the damage, masakit na rin talaga binibigyan dito ng Team Vitality. Pero in terms of farming, nalulugi yung Genji. Kasi mas malaki yung mapa na napagpaparman dito ng Vitality. Almost kalahati na nung jungle ng Vitality, ay ng Genji.
pina-farm na ng Vitality. Let's see kung paano na nila didiscard yan. Kasi tulad na sinabi mo, cat and mouse. Eto meron ng Overlord. May Shadow Overlord na, pwede na magkaroon ng Mama Dragon. This will force both of the teams na pumili kung saan pwede manggaling. Ito na, flank! Ay, si Clue na walang Clue na nasa gitna na naiwan dito. Pero may nasagasaan ng motor na tangay ang isa dito. Mukhang hindi na nila papabalakin. At si Rock na nga ang napatayin na rin. 0-7 tayo, wala pang casualty coming from the side of Vitality. And mukhang tatakbo na yung ibang mga remaining member. Dalawa na lang silang natitira. Si Ray at si Inua. Parehas walang mobility, kaya sila'y uuwi. Una. Oo, wala na papanoorin na lang nila kung paano mag-overtake. Tignan mo yung dito, yung flank ko. Tatlo, apat pala, nasama yung nasa pinakakaliwa. No, pati si Consort yung nahagip nila dito. They have enough damage. And si Niel, after na rin na makakuha ng mga nahahatak pabalik, hindi na siya masyado nagstay. Yep. No? At ngayon, Paris Overlord ang ginagawa nila dito, and even si Niel na nagbabantay for anyone na gustong pumasok. Oy, let it go! Pero Winter is here pala yun, hindi pala yun si Elsa. Sorry na. Grabe ka naman, pati tuloy parehas ka sila, Ice Ice baby pala. Ice. Ay, sakto. Kaso yung Ice baby nasa kabila. Ayun. Grabe. Alam mo, ang hirap ng bumabalik na ulit yung mga Paris Overload na ganito kapag kapatay yung jungle, easy Paris Overload. Dati, mapapaisip ka pa dahil merong platform bounce. Kung gaano kabilis. Ahead ka din kasi talaga no? Oo, indeed. Kung gaano kabilis ka makakapag-rotate agad. Pero ngayon na wala ng platform bounce, nagagamit na yung Paris Overload. Pero 0-7 tayo. Paring Osiris. Although 0-7, hindi ganun kalaki yung kalamangan dito ng Vitality. 4K, yes. Pero imaginein mo kung magkamali dito yung Vitality. Pero they're being very careful. Honestly, kung ikukumpara ko yung push ng Genji kanina sa push ng Vitality, mas matagal yung ginagawa ng Vitality right now. Pero they're still managing to get the towers pa rin naman. Let's see dahil nga that's gonna be it para sa tower. Tapos na yung cat and mouse, and yun yung sinasabi nating lakas ng mga objective. They kind of forces out yung ating mga teams na lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Ang pwede gawin ngayon ng Genji is slow the bleeding by staying behind the wall Maria. Pero ngayon may Winter Seer sila na kailangan nila invest. It means go time to para sa Vitality. One ultimate has been burned para dito sa Genji, at yun yung isa sa biggest na spang zone nila. So losing that means magre-relay lang sila sa mga lapag-lapag dito ni Clue. Pero ayun parang Osiris iisa lang din yung movement dito ng Vitality. No? At this point kasi naka-touchdown na kayo sa third tier turret. Usually may nagpupush na isa sa bottom and then panggulo yung isa sa top. Either way, makakuha kayo at least one tower. Pero kasi Vitality, sanggang dikit sila Hindi iwan ang pamilya They could have gotten one tower sana nung may mga dragons tayo kasi pantay din naman lang yung wave ng dragon, and another wave yung dumating, mas nakapag-depth patuloy yung Genji dito. Sa ngayon talagang hindi na umaatras ng tuluyan dito yung Team Vitality. Talagang they're knocking onto the doors, denying every resources, 59 seconds sa magkabilang objective. And ito na yung pwedeng maging katapusan ng Genji. Nandito na tayo, punta tayo ng 14 minutes. So talagang grabe yung pag-drag nitong game na to, at walang gustong magpauna sa match point. Siyempre, by the way, full item na itong Zizaan. Habang waiting pa rin for trying to get the... medyo delay para sa item. Itong si Consort. Pang-apat niya pa lang yan, Habang item lang na, mas naiwan sa kusina itong Zizaan. Ayun lang. Talagang malaramdaman mo Aray na ko po. ang layo Kasi, tsaka Arlie, alam mo yun, yung talagang goal niya Oo. Men, Blazing Cape on Tops, Blazing Cape on Zankyu, Venomous Staff on Niel. Okay, thank you, goodbye na lang daw, sabi ni Rock. Pag pumasok talaga si Rock, talagang manlalambot yung Rock, Rock, paper, scissors ang nangyayari ngayon dahil nagkokontrapelohan sila. And even nga itong si Zaan, meron na ring tank item Kumbaga ready na rin siya makipagbalugbugan. 19 on that Frozen Breath.
So, may slow factor na rin. Ang dami nilang utility na nilalagay dito para hindi basta-basta ma-reach yung kanilang backline despite of them already having a done ng kanilang frontline at saka andito na si Tubbs. So, extra layer of protection para kay Zan with that armor and even 19's utility yung kanyang push ng kanyang ode. 07 pa rin tayo dito, wala pang bawi yung Genji. I think it's just Vitality taking it slowly. Grabe naman yun, nakukuha ng red sa sobrang takot. Ang napakalayo nila. Napakalayo nila doon sa red. Ayaw na nilang bumalag. Ano lang natin to? Itasin lang natin to. Pag hindi natin nakuha, okay lang. Baka kasi malay mo, nandiyan sila sa damo, pero ito na naman yung Vitality. Ayan na, naman dito, pero napakasakit na na-receive na damage dito ni Kuya Kubo. So, buto nilang umalis na lang siya at nakapag-regen ko. Tarp siya doon. Pero they're continuing the siege. Inuwa! Nadamay pa habang nagpupush dito yung Vitality. Sinepi-shepi lang dito ni Daan. Sabi niya, saan ka ba talaga pupunta? Bumalik ka na lang sa base. Isa na lang yung tower na natitira para sa Genji dito. At madjadab na iha-happy them na nila yung side ng Genji, pero tumalon ito si Wawa na kinawawa, biglang nabura, pero na-push back na para Sola, pero ito ginagawa niya kanyang makakaya with the Conductor of Souls. May naihatid naman siyang isang soul dito, pero that's just the Sanctuary. Pero yun na nga, top is fall down, pero kasama niya na ding babagsak itong si Rock at nilinisin pa ng Vitality ang iba pang member na natitira dito ng Genji, and that's gonna be another point for Team Vitality. Oh my G. As Vitality, binalik nila